Kings chapter 7. Second Kings chapter 7. We will be reading verse 1 down to verse 2. Then we will skip verse 18 down to verse 20. And we will read this responsively. Okay, are you there? You can say amen. Okay, 2 Kings chapter 7 verse 1. We will read verse 2. Verse 1 says, Then Elisha said, Hear ye the word of the Lord. Thus said the Lord, Tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. Verse 2. Then the Lord of whose hand the king made answer the man of God, and said, Behold, if your Lord made windows in heaven, might this thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. Okay, we'll skip verse 18. Says, And it came to pass as the man of God had spoken to the king, saying, 2 measures of barley for a shekel, a measure of fine flour for a shekel, shall be tomorrow's about this time in the gate of Samaria. 19. And that Lord answered the man of God, and said, Now behold, if the Lord should make windows in heaven, might such a thing be? And he said, Behold, thou shalt see it with thine eyes, but shalt not eat thereof. All together, verse 20. And so it fell unto him, for the people rolled upon him in the day, and he died. Shall we pray? Loving Father, we thank you, Lord, for giving us this wonderful privilege that we're sharing together and worship you in spirit and truth. Thank you, Lord, for all your provision and all your protection. And also, Father, we thank you, Lord, that your word of us preserve this. And until this time, we could meditate and be blessed through your words. Father, may you speak with us through your servant. May you anoint my lips and give message to each and every one. Touch our hearts, O God. Prepare our heart to make this tender word and ready to receive your words. Father, I also pray, may you bless also Pastor Tikinas. You're going to use him this morning. Make him a blessing, Lord, that people who also turn devils into your brethren in Christ will be blessed through your message. These things, Father, we pray for Christ's loving name. Amen. Amen. Buenos dias, Lord. That was good morning in Zamboanga City. Buenos dias, good morning. There are a lot of times when I was preaching in Zamboanga, many times it happened. God used me by preaching straight Chabacano message. And I will not be giving straight Chabacano message this morning. Balik na ko na itong pag-isya. Kaya sa kaluoy sa Ginoo, ito malapit, malandong ko. Ginoo, hindi mo siguro ko kunin mong ibutang kay maabot ko nin mga Chabacano. Kaya yung mga sabang inyo, sanay mga galing na yung naning, may sila sa ilang una-una. Iyan lang isa Bisaya. May mga itigom-tigom na yung magsimba. Iyan lang isa Bisaya. Pinaanda dito mga Bisaya, mga pastor Bisaya. Ipila lang dito ang mga Chabacano. Pero naanayo sa kapastor dito ng Chabacano dito na kayo baptist po. Kamira po doon mag-abot ng mga Chabacano ng buwan. Kamupan, Bisaya, Yapon. Now, hindi ko mag-hisgot dito sa misyon, sa mission dito sa dagat, sa Ginoo, sa Buanga. Pero ako lang ipaabot kung pipila, doon dili mani, wala mani text pastor dito na magpahibalo sa iya. Pero ako lang ipahibalo para malipay mo sa inyong pagpasalamat sa inyong pag-ampo sa Ginoo, sa tubag. Iabot ko dito November 5, year 2012 o 2014 naman karon sa katuig na ni Kaping o November 5, 2013 one year namin. Morning, link niya po siya sa message. Sa pagkakaroon, ipahilo na niya sa Ginoo. Pipilang kapalo niya na
sa usang kapalay na up and down. Bagong naman yun na kapalay, pero pagbalik sa Tagiya kay ng Saudi, dili membro. Take sinigsoon, ang hipon o lahit kamay, yung ipagamit ang balay. Blessing kayo na, ikakulong ginawa ko'y kabayan sa apam. Anak kamay yung ginawa. Nandun karoon tuwa mi dito. Pasalamat ka na itong Ginoo, mga misyonary, mingon ka, nagsugod sila, gusto sa loob. Napay dibig, nagbabaw sa tunga. Tindos kusina para makita ang sa barko, makita sa kwarto. Salamat kayo, may hindi pahilunan yung lugar. Ano siguro, luyo ka po na sa pagbinuutan na ito, pagkampo, inyong pagpaluyo. Nga nakamayon din ako. Sa pagkakaroon, 5 yan po ni kapamilya. Apat na pamilya, 5 mi. Sa natin sa ginawa natin, yan man ang pabor. Tulog mo siya mabalos na ito sa mga kanawang tuwig na ito kung yan ito sa kritisyo para sila. O recompense mo siya. Kung ginagaan ko sa lang kapamilya, siguro naman yan, siguro din, nagkandura ng tugas. Kung balos sila mo. Okay? Na muna ang kahilo na dito. Then, yung magobot mo November 5, ay may problema ba sige ni Kabot o alas 12? 11:59 tamaman. Pagod naman dito, ngayon ko, November 5, o Lord, nag-pray ko, o Lord, tas 7 months. Gusto ko makain na nanigtigo. 7 months from now, matulong na siya, o January 5, 7 months yun from November 5. Iluutan ng mugang ko, iluutan ng Bible study, yung daling pintaw ng misyon, pero kung ulit tao mo, sayon kayo misyon. Dito sayon na lang sa minyo. Mga yung kadwa-duwahan ng mga ulit tao, ay isang daling na minyo. Now, abot na mo 7 months, pag-abot yun January 6, Sunday na siya, isugo na ang simba. Tutubag yun ang Ginoo, ihog yun. Igog yun 7 months. Pag-abot January, June 12, nakabalhin namin sa balay na ako rapoy kapanday. Pero nito, ikaw galing yung yak, hindi na ko lumabang. Lumabang nito, lahipang balay, lahipang nagaglahi, no? Lahi, yuta, tubig, usak yung ganito. Na mo na grasya sa Ginoo. And kining message ka ron, makatas, apil ni Ana. I would like you to scan your Bibles with me in verse 9. I like this phrase. In verse 9, 2 Kings chapter 7, verse 9, it says, Then they said one to another, We do not well. This day is a day of good tidings, and we hold our peace. If we tarry through the morning light, some mischief will come upon us. Now therefore come, that we may go and tell the king's household. Okay, this morning I would like to give to you the thing that says, a day of good tidings. Ang adlaw sa mga maayong balita. We will not be talking about good news or gospel. But the context here in 2 Kings chapter 7, this was speaking concerning the land of Israel was divided into kingdoms. The northern kingdom that was called Samaria, their center city, or their capital city, and the southern kingdom, inadiha ang Judah, no? Ang ilang capital city ang Jerusalem. Okay? Kining ang hitabo na siya sa Samaria. Kining ang prophet na ini na time si Elisha, uli kay Elijah. Ang story ani kini. Kini sa Samaria, tungkol sa grabe nilang sala, o may mga tungkol kay kahit sila ulo. Mga gisaaran sa Diyos, ang nakakita sa gahong sa Diyos, naka-experience siya sa kamaayo ang Diyos, ilang ginikanan, ipanunod, isulti, nakatungog sila. Pero ipilit nila ang pagtatuyang sa unsay dagan silang kasing-kasing ay tungod kahit pag-ulo. O may nung tag-tikid o ligo o stiffening. No,
noon, wala man yung kahit kapupok ng ulo, no, kahit may tanan, pero ito pasabot pa, dumol, Bisaya pa. Now, ang Ginoo ni saad na sa unang panahon, isuko na sila, kung magpabilin mo sa pulong, nalanginan mo kamo. Kamo naman muna, dili na imong ipo, nalanginan ako ang bunga sa inyong bunga sa inyong mga hayop, bunga inyong pagpananong, dapat biglas sa nalangin at isaad sa Ginoo. Kung kini nga panalangin, wala lang yung nagsuko diha kanina, isaad na sa unang panahon kay Abraham. Suko na kay Abraham. And I would like you to scan your Bibles with me. I have teach this maybe a month ago, and our brethren here in Zamboanga responded that they said, Pastor, mag-faithful to me. Tungkol ini mga panalangin na saan sa Ginoo. Okay, please open your Bibles with me in the book of Galatians. Galatians chapter 3. And I do believe these good tidings is still effective. Epektibo pa kayo. Experiensyahan pag yun nato at ilaw sa mga mayong balita. Okay, Galatians chapter 3, verse 29. Read with me with your eyes. We'll read. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed. Tayo po ay nagiging seed ni Abraham. Sabi pa po dito, and heirs according to the promise. Ibig sabihin mga kapatid ito, kung ano pa pala yung mga promise ng Panginoon at the time of Abraham, that is still effective to us now. And if you're going to study the Bible concerning the promises of the Lord to Abraham, napakadami po yung mga kapatid. But sad to say, that Christians nowadays, we might say that yung totoong Kristiyano, yung mga saved na mga tao, karamihan po is that hindi po nila na-experience yung kagandahan ng Panginoon. Kung sabi po natin, yung promises ng Panginoon sa buhay nila. Yung kamalian po kapatid ay wala po sa Panginoon na sa tao po yan. Ang kakulangan wala sa Diyos na sa tao. Ang saan, kung package din, ihatag niya. Kung si Paul mismo na ginoon at mga apostol karoon na tayo sa inyo sa Kristiyan, siya kamo sunod-unod po sa saan. Kung kining saan sa Ginoo, muli na tumiskutan ang adlaw sa mga maayong balita. The day of good tidings. Na ay good tidings ang Ginoo sa tao. Ipalik na dito. I hope that to open our heart and mind. I do believe si Pastor Tito nagtudlo na yun o naka-apply na sa una nato. Ang ako makadukang siya sa kanabang paglaong nato pagpaabot sa good tidings na Ginoo ihatag nato. Now, dito sa 2 Kings chapter 7, naging nga, in this scenario na ay men of God diha, which is Elisha, naapoy the Lord Lord Jews, the kings of Jews, and bigyaran sa Ginoo sa harip nila nga wala may ngalan dirigisit pero may mga tag-life hen sa harip. Naging dumiha ang Samaria is a Jewish city under sa Jewish nation. Pareho sila na 10 commandments, pareho sila gisaaran sa Ginoo. Actually, dili na 10 commandments, video ko, more than 600 na. Sila ang gisaaran na sa mga prophets po. Pero sa lumot lang sa kagahit silang ulo, naghinay silang nagkalayo sa kamatuoran. Kung nagulili kayo, dili kayo nato seryosohon ang pagsunod sa Ginoo. Siguro ikaw hindi kayo hinay kalayo, pero yung anak taman sa ako, hinahinay yung nagkalayo. Tingala ka na hindi na panalangin sa mga labaw na dyan ang upok si kapag inersyon ng mga apostol. Ano ang Ginoo eh? Namun hinahita ko sa Samaria. Kung gusto ka sa mulo, noon kay nasa lang mga bakit sila, worship sila kay Baal, driven images. One of the curses, isa sa mga curses sa Ginoo at kasama ng Deuteronomy, tingnan siya, abot ang kanamon, tungkol sa inyong sala, inyong lakan ang inyong mga anak. So may lakan, mabukalan pa. Nana sa tungkol sa Ginoo, kung nakabasa kayo sa may hiling, kung nakabasa na anak. Nana siya sa curse sa Ginoo. Ngayon na Ginoo, I will bless the fruit of thy womb, I will bless your cattle, i-bless na ko tanan inyong mga tanong, pero kung dili mo kasunod sa akong tulong, hindi nyo nititigan,
Kung si mo, ang mga tunglo, mas nagana ba ang tunglo sa panalangin na inyong kasama? Ha? Atong masunod ko ng kinabuhi na ito, kanang uban ka-claim na Christian, ka-claim na sin, pero katingalan, anong wala panalangin? Anong yung tagang mas naghan tunglo? Kaya sa'yo pula sa Diyos na tao. Okay? Now, kini ang hitabo, tungkol sa ilang sala, time comes na ay famine, great famine nga nahitabo sa Samaria. Many times na famine kay Elijah, kay Isaiah, nahitabo ni karon diri kay Elisha. No? Grabing famine tungkol sa kagutom nila. If you're going the preceding verse or chapter, there were two ladies, there were two women na nagreklamo ang sa kababayan sa hari. Si Joram man yung hari ining panahon. Okay? Medyo mahal nga hari. Nagreklamo siya man sa mga ilalabang ni mo nga gawas ko ng Ginoo, labang ni mo na. Ano sa kanya nakapag-uul yun mo pag-ayo. And siya, naman ining sa kababayan mong silingan, nagsabot ni kahapon, na akong latan karon akong anak, karon among kaunon. Sabi mo, may tabo ka din yung sa Ginoo. Ay kaming tiyaw-tiyaw na ito eh. Siya gilatan na mo, karon na mo, kapag kauma, amo anak iyan ako nung anak among kaunon, wala niya ihakag. Nagbukoy tao ng hari, din nagligo ka po. Dahil doon atong panghitabuhan ng hari, kinita na nahita ko ito, ang sayo o bati na kinaiya sa mga taong luwas sa araw. Posible na mahita ko ko nila to, ang bati na kinaiya ng tao ka, ang hasna ng alaman sa Diyos. Sa ko matang hasna. No? Ang pasipatan ng anak sa Diyos. Parang enjoy mo, no? In chapter 6, okay? Chapter 6, verse 31, buksan na tayo, verse 31. And he said, God, ang hari ninyo, God do so and more also to me, if the head of Elisha, the son of Shaphat, shall stand on him this day. Ito ba ang ipasikandan sa hari? Dili tungkol sa kakain silang ulo, dili ang taong karnal ng tumigil nato ninyo. Kung kita nagkakarnal, dali kita kabalungdawat sa kong sayo. Kung kita nagkadahutan na, dali kayo kang kutlo ulayang tao. Tapaw na sila kung lala na kayo at nautan sulod, hindi ito yung mga pastor. Pag ang sayang ginong, God do so to me, kung karoon adlaw o pabilin ba ang ulo ni Elisha ang alagad sa Diyos sa iyang lawas. Kung pasabutukan yun yung ulo, ang ipasikandan ng alagad sa Diyos. Yun, wala yung pinahintay sa laang pastor. Kung ako ng panahon ni Kagamo, ang ginigwalay sa mga ni pastor, si pastor yung hinadiliyoy. Pero ang pastor na kilala, gawasay, hindi na usahay, pinmilyon, kung hindi ko gawasay, hindi ko pugong-pugong ba. Ako, wala din akong iyanan ng simbahan na tagaan at kuno sa gawas kong istorya. Pugnaw mga yung istorya. Pugnaw, link kanilang bumok pag yun. Pero kung simbahan, nung masawa, project ng membro lang, bago pagbiyana, kung naman nagpagmapanit, paanaro na ito na sulod simbahan, makuha, or na hindi mo sungayan niya rin sulod simbahan. Ako, mangyugo kung dili na siya magpabili ng Ginoo, pwede mo hatagal ng tao. Kaya wala, yung ko, mas kinakuha ko ng inang kwarta. Dugay na kung nagpastor ko ng inang kwarta. Pero kapag itong mga tutuan yung karong, ngayon sa bayan ko ng mga manang tutuan yung karong, malin kayo ang mas kinakuha malin. Okay? Wala yung salat yung pastor. Nang kini yung panita ko, ang hari, iya ang ipasibanda ng pastor. Pwede mo ni pastor, prophet man eh. Pasibanda niya ang prophet. Ngayon na pala yung magbasa, nakapaniit na ang pastor. Tinitinodya na. Kung naamoy bigil sa pastor, ikaw mo sutin, pastor, kabalunan na. Tinodya na. Mahitabo din na sa mga yun. 8 times na. Now, nakatong katong Lord sa Lipialan sa hari. Kaya mato lagi yun kay Elisha. Yun siya sila tinapuntahan. Kaya timahuan na ako ang mensahe ikan sa iyang alam, iyang master na iyang hari. Then, they were speaking in verse 1, chapter 7, verse 1. Okay? Then Elisha said, ina niya itong Lord in sa Lipialan sa hari. Hear ye the word of the Lord. Ano yun ang pastor? Sulti na din ako ng pulong sa Ginoo. Ginawa ang pulong sa Diyos. Then said the Lord, tomorrow about this time shall a measure of fine flour be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. And that Lord, kung katong tao ang nag-ibiyanan ni kasaligan sa hari, huwag yun ito, sama usap na pagbati o paghunaw na, kung unsay na,
umol o nadumog niya gikan sa hari. Kung sa inyong right hand, kailangan kung sa leader niya. Okay? And siya sa first, tuningon siya. Then our Lord, on whose hand the king leaned, answered the man of God, alagad sa Diyos, utama sa Diyos, and said, Behold, if the Lord would make windows of heaven. That was an insultation. Amen? That was an insultation. Pastor, ito na yung Pastor Marco, ano nga na. That was an insultation. He said, if the Lord would make, wala siya na if the Lord opened the windows of heaven. Okay, ron, pag ngayon siya, ablihan ang bintana sa langit. Kailangan may bintana. Pero yung ginong po ng Diyos, muhimo bintana. Muhimo ko yun ay. Very faithless. But they were a Jewish people. Nagkakita sila sa kahong sa Diyos. Nagkabago sila sa blueprint sa Bible. Nga ang ngayon siya po, tinuod ni. Pero kani siya faithful. Lagi siya pagtuo. Kung negatibo ang natubo siya kasing-kasing, kaya mo sa mangyayahang kagalawin. Lagi mo iso, tungod ni niya nga pinaya, ibasa na ito sa last verse, siya nakot ang wala nakatilaw sa nindot ng panalangin. It means to say, summarize na ito, quickly ni conclusion, katapos bali. Nagpasabot, kung kita maski naluwas na ta, isaaran ka sa ginong mga maayong buta, namin versikulo sa Bible. Nagsakag sa rato kita sa bata naman sa ako, makahatag ng daghan na promesa na sa pagkano. Rami sa ginoo sa tao. Pero kung ako ang kanahon, time goes by, years go by, if you're going to meditate and look in your life, na taon mong ginagawa, kurang wala ninigagawa, there is a very big question concerning sa inyong life. Ay, dako kayo pangutana sa atong kinabuhi niya na. Like, ang mga Christians, though they were saved, pero kung dili sila makatilaw sa panalangin ng good findings, gawa sa samad sa ginoo sa iyang kinabuhi, kung dili na niya matilawan, nagpasto, usana siya na nag-build o pagahan na siya dili o dakong negatibo o kamit-ngit sa iyang kinabuhi Kristuano. Remember, sa Bible, nag-inom niya a wise son. Diba? Maalamong anak. Pero napagitaw niya a foolish son. Wala nagpasabot kay tanan kaluwas wise na tao. Na ay mas daghan ako na fools. Mas daghan ko ang. Okay? Natawara ko na, mas kinsa luwas sa pamilya. Ano ay na na, kinay ubang-ubang musik pag-agyapon. Pero mas daghan yun. Mas kinasimba ang ilang luwas sa kinamuhi. Dili gyapon. Pipilalang yung ikabot pag-abot na tawag ko ng maalamong na anak. Lagi, mauunang punto, if you're going to study, and if you're going to kamalandungan ang book of Proverbs, kaan mga fools na anak, lagi may daghang tumulungan niya ako kung nag-aabot kung na-experience yan sa kinabuhi, mas kinuha sila. Pero katong mga wise son, hearing instruction, inaw tambag, sunod siya kung sino, maulang punto nakakapag, nakatilaw po, nakatagamtam, sa mga nindong masaan o panalangin sa Diyos. It means to say, ginituluhan ng isa, dili ko kasama ni ining Lord, ipiya lang sa hari, na siya lang mismo ako nakatilaw ang uban, hinay, grabe lang tagamtam, na barato na kayo ang harinan, tungkol sa family, ilan na lang ang anak, iwan di makaon. Pero tungkol na ito kapangita mo, pagkauma, grabe ka barato ang harina. Nabasa na kaninyo ni? Eh, kini nga kahita mo na ang kontra nila nga, if I'm not mistaken, na adili ang Syrians. Yan ito ni Gubat, ikong sa gawas, kanikan sila ng gawas. Grabe kayong gulong sulo. Then I 4 lepers niya, pagkagikabako. Kapag 4 stands for testing na siya. Basta 4. Sulod ta, makay magyapon ta, kay kung may makaon niya sulod. Pagkabilin ta diri, patay gyapon ta. Kasi durog na ito dali sa mga Syrians, kasi maluhoy sila, kuwibon ta nila. And when they were walking at that dawn, itong kadlaw, ngayon ba sa mga ang Diyos nagpadungo at ang mga Syrians na grabe ko, ano ba? Ano mga Syrians? Manatan ta. Kadlawon ha? Manatan ta kay mas ang hari sa Israel sa sama kay basi nag-hire siya sa Hittites, si king sa Egypt. Mamamatay ta. Dali-dali, ginitawon sila si Batuwa, sila gidala. Grabe ang blessing, no? Ano na?
The will of the wicked is laid for the just. Amen sa Proverbs. Nandiyan naman ino para sa matagusan nato. Tangga nila, pag-abot sa mga ikapahungit, siya naman yung mga mga tao, kaakot sila sa isang kapit, inuman na, kuhang bulawan, ang plata. O kung sa verse 9, ingon sila, wait, magpabilin na dirihang bukag, na idautan mabot ng tuwati, ani? Nakautay, balita, ani, because this day is the day of good tidings. Ito yung susimay sa mga ininako, prinsipyo yan. In-informant, kaya mo lang tao ni Lephros, nga wala ikiatiman, wala ikitagad, o wala ikikipansin, may isalikway ni siya sa ilang dakit. Ito mga Christian, susahay nga na eh. Itatag doon, isalikway lang ta, wala ka na, sige lang, padayon lang. Padayon lang taglakaw, kung padayon lang taglakaw sa mga yun ng sanahan, pero gamit yung tagpupunsin, pero nila ba? Magpabilit ka din, patay ka. Limong yun. Di mo yung pamahagi. Matong na sulod. Common sense ba? Hindi mo wisdom ba? Patay niya punta. Muuyon tani nila. Apila niya tas tunglo. Okay? Kita juga ko sa kita ka dito. Ang ginoo pwede yung gamit kong panalangin gikan sa mga dautan. Dili paghimog dautan ha? Gikan sa dautan. Now, in-informant, pare-pareho na ito. Marikisalikway lang daw. Pero they will come, ako ang adlaw, na makita nila ang panalangin na pwedeng magikan pa nato ang balita ng mayroong tag sa una, nga nila ko. Pero karong ipanalaginan ni Kain-ani ang nakita dito. Amen? Amen. Makasukin na, makatestimonyo na. Dagan ng mga tao, nalipay sila, nakakamon sila, nabuhok na barato na ang panitulong pagkauma. Kini po, napilay yung si Paul. Kung nakakay makita, matagamtaman, napilawan, na panalangin, ayaw yung ipabilid na ikaw ay nagkapalong. Amen. Diba if there will be some mischief will come unto you. Sige na ako'y dautan mo abong mo. Eh, share na mo, isulti mo na. Huwag kong isulti nila. Para ayaw na nakuha na nila. Ako na yung balik, hindi mo bahandi sa Syria, nakuha na nila. I-share na para sa uban. Okay? Now, there are reality of most Christian lives. Wala ko dito, wala dito. Wala lang kunihan niyo. No? And most reality of most Christian lives, no? Naidaghan mga Christians, sana nga many Christians or many saved individuals live in suffer rather than to live as supers. Ay, daghan mga Kristiyano karon, mga sigda, daghan ang nagkinabuhi, na nag-angkos gyapon, live in suffer, rather than live sa magkinabuhi siya as super. Lagi mo yung nag-super, biyana sa imong kapasiti, ka na magiging mo ma-explain. Na magkinabuhi, gusto natin yung pagpamastor rin tao, ilan sa mga pa. Magnet, ibalay sa mga papa, may nang papa pang. Iyon ka sa mga pang, magpastor ko pang, kung sa'yo may pagkaon sa mga pamilya. Kung saya akong sweldo daw ato, ako sa ginang bang, itaw lang ako, upat na akong anak, ibuhi niya ko sa ginoo. Hindi na na-explain. And that is one, no? Usa na siya sa mga angay unta sa kinabuhi ng Kristohano, na makita o pambati, magkaingon yung kamanan ng mga mahayong good tidings niya na sa imong life. But many Christians, they live in suffer. Ikaw lang nalang dugay na sa pangalagad pag pangungusta niyo ang i-explain nilingon kung sa kamaayo ang Diyos yung nag-praise God yung nga ni Pastor o ani maayo niya po ng Ginoo kalabanan ni Botang Karong Diyos paiking kinabuhi Karong there is no difference kita ni mo walang malay-kalainan sa mga taong dilinuas imasin silang Christian life sa ilang pag kinabuhi wala mang gani kalainan sa ilang pag kinabuhi oo na hinugnan nga ang ibang kinabuhi wala ko'y kalainan anang mga dilinuas wala may kalainan yung kinabuhi anang nang tumigil, mag-ikog, di lang mag-ikog, muuna yun ang pumulungin mo kung di takasunod sa pulong sa Ginoo. Okay, kadua nga punto. Many Christian lives live in bitter rather than live in better. Ay nagatay Kristohanon, maski pag maluwag, basta pagkita kinabuhi. Ayaw na yung anak, no? O kung nakukir na sa pangkupatan ng luwas, kung nakadugay na sa luna luwas, then hindi mo tagpakita, kinikilabuhi, live in
better at dili bitter. Dili sa kabait, diha sa mas dito. Ngayon talagang, kumusta man karon ang mahal ng Ginoo sa una inganin pero karon inganin ang paghimo sa Ginoo sa among kinabuhi. Wala living in better. Wala ko nagpabili. Ito siya tinuod yun na naglihok ang Diyos sa mga iyang pulong sa imong kinabuhi. Ang yung experience ha? Eh kung kita pasulti yung mga nagpahita kay kung sa mga nagpasakot wala kay pulong sa Diyos na nagpabilin sa itong mga una. Kung wala'y saan ikan sa pulong sa Diyos na naghatag kung hapuha kung kalipay sa mga kasing-kasing kung yung nagpahit kay kinabuhi. Mura pag kung ato pa na isulti, yun na natin, mas may pagwaka lang kung maluwas. Kung anong isliyahan na? Muna yung reality sa most Christian life. Kaya ang failure, as I've said sa kung ginong ganihan, sama atong Lord, ay negatibo manggod, na upan manggod, nasulog, it manggod. Naunang siya kung wala nakatilaw. Okay, ikatulong ako ito. Dili ko siya kung ito ba, reality ang most Christian lives. Ikatulong, many Christian lives live in misery rather than to live as in mystery. Nakinig ang mga Kristohanon na nagkinabuhi sila, ngayon sila miserable kinabuhian. Basta walay pulos yung kinabuhi. Kung siya may plano sa Ginoo sa kinabuhi, noon na may plano sa Ginoo, wala ka ni sunod. Kung siya manindala na ang ginatulog doon, ano mo ba'y biyagin na ikiyang Ginoo ikaw, dumulang ka. Unang kinabuhi sa mga miserable yun. Hindi mo lang down, there is a land that seemeth good, but the end is therefore is dead. Yan sa Proverbs. Murag ninyo kinala, kagalan dagdagan mo, ingani. Abot sa man, ikaw raw kitaga. Abot sa man, kung tinunod ng luwas, mamalando na tayo nga mo, ingani ng kinabuhi. Sila buli, hindi mo lang magubok ang pananginaw sa unang ko. Sakit ra pag yun ang tambalan ka, mas maayon pa ka ng maintenance, sa kanang prevention is better than cure. Masa na yung gusto ko? Vitamins o tambal? Vitamins na lang, mahinsog pa ka. Eh kung tambal, luya ng lawas, nabalandas mo na na. Ang pulong sa Ginoo nga na, rapod na ito na ito vitamins sa iyo ng tambal. Kaya ng tambal, kaya kung tambalan ra ba? Unang tao magsakit, nga ni unang tao ang Kristohanon. Magkasakit ta, unas tanan, wala ka din ang ganan magtutrabaho. Wala na din ang ganan magtusipahan. Ha? Ayun, kung maglalaan ng sakit, higda na ka. Hindi na yung katindog, hindi na yung kalayo na yung ka. Palit, wala kayo trabaho, wala income. Gasto ko, kwarta palit yung tambal. Tumulong na panalangin, tumulong na kayo, may kwarta na sunod, kwarta na gawas. Siyempre na kayo ilho ng tumulong eh. Unay punto, many Christian lives live in misery rather than to live as mystery. In mystery. Kanang mystery nga niya, kung kasabot sa mystery, kanabang usa ka panghita mo na mo create mo curiosity because it is unexplainable or inexplicable. Kanabang dili mo ma-explain ba? Muna itaw mysterious. Pero may ma-curious, anong ingani man eh? Pero dili mo ma-explain. Ingana ang Ginoo liyo sa kinabuhi ng Kristohano. Bihag sa imong capacity, bihag sa imong tiguang, bihag sa imong mahimo, na nangay mabuti yung ikaw, dalay mo ng Diyos, niabot na yung mga butang at pagkabalukag. May nga siya mo natumod kay Mario kay Diyos, nakita niya akong pagbayad sa bilid ng tinarong ko. Amen. Unay punto, unang mysterious life. Pero kung ang imong life, hindi galing mystery, may kabukagan na ikaw mismo. Maka-explain ka sa mga kapait, hindi na mystery na. Hindi na bang nautan, hindi na bang maot, na-explain yun mo. Ay, gani, mabuti gani, gani, pero yung mystery sa Ginoo, mystery sa Ginoo, hindi mo na-explain. Yun na, dalay mo na Diyos, kaya mo na. Amen. Kung nakakata sa negative point, ito mo negative point, ito, gani, mabuti gani, ma-explain na yung naman. Yan ang kinabuhi ni si Rabbi. Now, ikaw pa mga reality of most Christian lives. Many Christians live in trouble than to live in triumph. Amen. Naigaghan mga Kristohano na nakinabuhi, nagpabilib sila diya sa pahit, kagubot. Siguro ba kapahit sa inyong kahintan, sa kagubot ka diya sa pangitan mo sa balay, o diya sa inyong palibot, o diya mismo sa inyong pagsimpa, trouble kasi muna una ba? O sa curse na sa Ginoo, maski maghigla ka na ay anxiousness, Ginoo niya. Hindi ka matiwag of safety. Kung naa ka sulod, mahadlo ka. Kung naa ka sa gawas, mahadlo ka. Kung naa ka sa sulod, hindi ka mapahimog ka. Saan sa pangulo sa Ginoo? Many Christians live in trouble.
Kami yung magmurag, wala na lang yung kalipay, wala na lang kadaugan na niya sa kinabuhi. Pero ang Kristo Rama, nagkinabuhi na sunod-subay sa upan sa Ginoo, yung prayan din na. Madaupon ka, na may mga pagsulay, na may mga kapay, pero makalungkad ka. Now, ito kasi ako mag-explain ganyan, ito sa Buanga, kaya mo, wala pa rin mo ulan siya, may rin mo ulan. Dahil, hindi na ba yung kwarta kasi yan, yung kwarta ko hindi ito kasi sa kwarta ko. Wala pa rin ang ulo ng nalato. Karena pag mo yung kwarta, hindi kaki kubre ko, hindi kikip yung kwarta ba? Sarang ganito. Pero ito sa kaluwi sa ginawa, yung ko nagpa-trouble sa una-una, yung pa-trouble ko nung ito. Eh ano na, magpa-trouble ko, na yung mga kwarta. Eh magpa-trouble ko, masuka na yung ito. Magpupot na ito isa mo. Diba? Hindi ka, gusto na ito ka, hindi ko ka na istorya mo ron. Ayan na, ito na, kung magpa-trouble ka. Ito, kapagos ka na, sumad lang ang yapon, kaya yapon, madaw kung yapon eh. Dahil mga ibon, yung bro. So, patingnan lang yung isang iwa pa, so, ano naman, malipayon ng mga yapon, pastor, kasi ito ko rin isang kapait. Inanan kinabuhin Kristo, now, reasons, there are reasons why we fail, or why Christian would fail to enjoy and experience the reality of good tidings. Na yung mga reasons, no? Ini mapupuang suffering, bitter, misery, and trouble. There are reasons why Christians would fail to enjoy and experience the reality of good tidings. First, we often look on the situation, not on God's solution. Usang kadakong hinungdan na siya. Christians often look on the situation, not on God's solution. Usay tungkol sa pangita ko ang atong naon atong kasing-kasing pagbati o tanan diha atong gilantaw sa sitwasyon. Negatibo yun na, kapildi na sa negatibo, makikita positibo mo. Ang kinabuhin na ipagtuo nga, the just shall live by faith, ang gingon sa Bible. It is written in Micah, naman sa Romans, naman pa dito sa naman, the just shall live by faith. Pagtuo, kung nga ipagtuo, dili na mulantaw sa sitwasyon, mulantaw tapos sa solusyon ihatag sa Ginoo. Amen? Kaya kung maglantaw sa solusyon sa unahan, good tidings, wabot. Pero kung karoon pa na naglantaw sa sitwasyon, mahimong mamahot atong kasing-kasing, mahimong mamahot atong isudling. Amen? Mahimong mamahot atong relasyon sa atong ising kayo. Mag-away mo, mag-lilis-lalis mo. Problema ito kayo ron, mag-ihanap ka na ako. Wala. Kaya wala ka naglantaw sa solusyon, yung nilantaw ang sitwasyon. Amen. Naman nga lang yan, anong diligman ka na, no? Tamis na yun na ginagawin Kristohano, no? Maski nakakay kwarta, hindi kayo pumahimong tamis, hindi kayo pumahimong kang trouble free, ano man? Kapag tayo batangan nung nakakagin susunod sa tao, hindi bang, kung mulay pa kung dito ba? Uyo ka ba na? Amen. Kung mingon mo gulay, ako ba sir, kung dito lang yung puto, ito yung puto nga, kapagayon pa ka. Nakakagin na ito, pero i-control lang na ito, i-control na ito, di ba? Kapag tayo batangan nung ingani ang kinahin niya sa tao, sample lang, sugod sa kagagmay mo ka, may kita kapalitay na maski sa negosyo. Naana, ngayon kasi siguro pa ito na ito ni gamay, no? Nilungan na ito yung nanay niyo. Ano kaya na kinaiya sa ako? Maski pa sa gamit sulod ba kayo? Maski pa sulod sipahan. Nagpunta ko na, ay siguro pa na ito. Ito sulod mo dito ko ni ano, kapatay magana? Anong iana man yun ang nasos na ako? Ako sa akong pagpamalandong sa kubre ng mga pagpamalandong, itugot o ibutang yun na sa Diyos tao para padayo ng paggalis tao sa iyong pagbuo sa Ginoo. Kaya ikaw po nila Ginoo, nakapo ikaw Ginoo, panalanginin na po, kaya di naman itong experience na nagkaroon sa Ginoo kung tama na diya ipakita kung nga na itong una-una. Unang magkabot sa lang una-una po, kaya Ginoo na itong ako, kung gusto niya padayo na itong gamitin na itong pagbuo. Kaya Ginoo, inaani ka ni Ginoo, sitwasyon kang Ginoo, pinitito kayo din. Kalau pag-tormento sa sina Lord, Senyor, mana ako, tormento sa sina Senyor, ayun lang naman. Tabangin, makita niyo ang solusyon sa unahan. Ano kung saan reality ka ng Christians, ma-fail nila ma-enjoy o ma-experience ang reality sa good tidings, ilang kalamanan silang konsepto, ilang inalantaw ang sitwasyon, dili ang solusyon.
Kung na problema, ang gisulbat, dili problema. Ipadako ang problema. Dili nga, dili gisultan nga nung nga. Idugang lang yung mga problema, ipadako. Una-una ang sa'y maayong himuon. Ikaduha nga punto. Now, before that, ano sa life ba ni Job ba? No? Yan si Job. Kung ang sitwasyon ni Job, grabe pa itagay ito. Yan siya, akong ipangandoy ang kamatayan ng labaw pa kaysa trisyon. He himself, nag-desire siyang mamatay siya. Pero siya, anong layo mo ng kamatayan? Pero siya, but still, naglantaw kong mamahimo sa ginawang panahon ko. Hindi mo siya sa Job. Nga mabalik ang mapamanik na ko sa balik sa pagkabatan mo. Iyang paglaon. Naglantaw siya, maski mamatay na siya, pero makahimo kong Diyos sa pagbanhaw sa pasunahan. He was looking for the good side. Naglantaw siya sa solusyon para iyang grief, iyang kapait, ma-overcome niya, makahimo niya mo siya sa pag-smile, makahimo niya mo siya sa pagpadayon, sa pagsulti sa iyong mga friends. Ginantaw niya ang solusyon, ginantaw niya sa kamay o kamhanan na Diyos na pwede mahimo siya kinabuhi, wala siya nagpa-self-pity. Siya yung galingon. Huwag man siya mahimo. Pero yan gingon, kabalo ko nga makahimo ang Diyos. Kaya yung minsan kinig. Kung una-una na ito, ulang tao na itong solusyon na mahimo sa Ginoo, tubago niya na sa inyo sa sitwasyon. Pero kung maglantaw sa naglantaw, maglantaw ka nila sa itong sitwasyon, maglisod niya naglantaw sa solusyon. O maglisod po ang solusyon para tubag sa sitwasyon. Balik ka na. Pero kung tao na itong solusyon sa Ginoo, natawa ka, masulpat po ng imuhang sitwasyon. Amen. Amen? Eh kung maglantaw sa sitwasyon, mukupot na naman ka sa nakasamat sa Ginoo. Makahimo na ako malipay. Inundan mo sa una, na iniingon sa kuha. And we were eating. Nagagawa ko plato nga bustot man to. Pero mas kumanin mo ang plato, bustot man na. Di kong buto ang plato, gigamit naman ako. Kung nila yung plato. Siya mo, ako sila yung pag-ingon, mag-ubay yung kaumao, bustot yung kaumao na. Sige lang, bahala bustot ang plato, kung mag-inulong bustot ang kaumao, pero kinaw po na po ang paglaot. Parang ginanda ang sitwasyon, pero kaya kung ikaw, bahala nagbamaskin bustot ang kaumao, pero kung kinaw akong paglaot. Klaro akong paglaot. Na ikaduha nga punto, ikaduha nga point, reality of reasons why Christians would fail to enjoy and experience the reality of good tidings. First, we often look on the situation, not on God's solution. Second thing, we often base on season, not on God's reason. So we often base on season, not on God's reason. Naingana ako hinabo. Ini mga Christians, no, they were saved. Nindot yung kaalam sa katawang luwas. Nga matag-utang na may tabi, hindi mo na ako yung mulan sa kung saan may rason sa ginungan ng itugod niya. What is the reason, Lord? Anong di paabot yung isang kinabuhi? Kung sa'yo rason, Lord, hindi kami nun ating pagin panahon karon. Di ba panahon ipadayo ron? Di ba panahon isulit niyo? Di ba ipadayo karon? Di ba panahon? Ayaw maglantaw sa season. Ayaw maglantaw sa panahon. Lantaw niyo sa rason sa Diyos sa inyong kinabuhi na rin. Kaya kung atong lantawan ang season, ang panahon, if we base on season and not on God's reason, mahulog kita diya. Usahin na ko kinig. Another example. Na yung mga Christians, dosing na sila, kinibang batasan, sorry ha, kabalo, kung naanin ninyo. Kinibang batasan yung mayon ay coincident lang yun eh. Ganun na ng pulong coincident, ano mo kita na? Ay na it happens lang ingani. No, sa Christian life, wala na may nagdahinda, wala may ingani, wala. Gintupot nila sa Ginoo. God is so willing. Kapalo siya sa ikaw, kapalo siya sa iyo, kapalo siya sa iyo, mutag-mutag sa kong kinabuhi. Kapalo ka sa ito, agian. Kapalo siya na, wala yung incident. When it happens. No, we base on season man. Ang base na, momong na ikaw, may ingani na, kung naman, ito mo, wala kayo natungnan lang, nakulawan ka, natungnan lang, na-insulto ka, natungnan lang, nagulo ka, natungnan lang, nasakit ka, natungnan lang, nagproblema ka, natungnan lang, nagkasakit mo. Wala kayong natungnan lang. There is a reason behind. There always be a reason behind. Maraming rason. What do you tawag na, hindi tawag ka, hindi, kung yung tagano na ingana ko kasi-kasi, sabi nung sa kanyang rason, ginong ano niya. Eh, maski pa kung sa kamaot na ang season ng panghita mo, ingana. No? Eh, ginoon sa'yo,
Usidlak na ang nindot na hayag kami daga. Sige na, okay na Lord, padayon niya mo. Kung imong basihan ang rason. Rason sa Ginoo. Pero kung basihan ang itong kaugalingon, pakyas kita diyan na. Pareho na sa istorya ba? Na yung saka, itawag sa Ginoo, na imong alagad. Dahil siya nabilang iyang kalipay sa pagpagamit sa Ginoo. Ito siya. Sugod sa Eskwela Bible School, may gusto din ka. Sana naman Bible School din. Sugod sa Eskwela Bible School, may absent sa simbahan, ito siya minaw siya. Ay, nang siya po ng panahon na nabot yung kaluya. Grabe ka yung kaluya, hindi niya masagtan ka na trabaho, hindi na sayawa. Hindi niya trabaho sa Diyos, kaluya po ka. Ayun, si Bagdi ang Diyos. Diyos ang kutingani ko dili. Niya po kang yung kaluya, grabe yung kaluya, balik siya. Undang siya, balik sa ilang lugar, balik siya dito. Sa bukid. Kaya sa bukid. Samtang na malandong siya sa akin, nagkapahin man akong kinabuhi. So, kanya akong kinabuhi nun. Kaya kung sa una, wako'y kwarta, pero nalipay ko. Pero nangita ko kwarta, pait man huwag nakaplagan ako. Samtang sige siya pamunlay, naghangat siya. Lato niya, noong kapanguanit, ang panganon ni Purma o PC, letter P o letter C. Siya na muna ginigingong pa, Prince Christ niya. Siya iwanin yung talagang Ginoo. Kano ibalik mo rin ang lapit. Wala siya iwanan ka na Ginoo. Iwanan siya ito. Wala siya Prince Christ. Nga natin na siya niyang pagpananaw mo may klaro. Tinginit lang doon. E pagpananaw mo may klaro yung pagpananaw. Siya wala siya dito. Mataw na wala siya Ginoo. Siya naman ni Ginoo. Nawala naman mga ulwanin. Siya may pasabot na ini. Nakita mo ba siya? Katong Prince Christ. Katong kisi. Dito Prince Christ. Tinginit doon. Lang kamuti. Kaya sabi ba, sa iyong natutunan ito, baka ayaw nagpaabot, nagwabot ng panahon na di natin masaktan mo sa nakita ko sa kinabuhi. Di ba nakita ko na sa tuwa? Mawag na panahon hindi ko masaktan ko sa iyo, nakita ko sa kinabuhi mo sa iyo, magkita na lang kagsay mo sa pagin Lord. So may mong gusto at hindi ano na yun eh. Pag hindi mo nila, follow mo magyabot mo dili. Yung kapatay ka na. Pero mo nila akong gihimo, follow mo magyabot mo dili. Kaya na naman ko ihatag ang ginong standard ka na dyan. Ay, yan natin, ikot pa mo kasi Ginoo. Kung God love it, He chastises man. Hindi mo na kayo nagbase sa panahon na. Kasi pagkagat ka, pasihin nilang rasong kiri sa Ginoo. Ayaw ang panahon. Ikato mga punto, ang katulong. Ini, sa kunin sa hinungdan, reasons. We often after on our Savior, not on God's favor. Usap ko nga sayop sa Kristohanon nga nung mapakyas daw, hindi nato makaplagan kanang good tidings na ihatag sa Ginoo nato. We often after on our Savior, not on God's favor. So, ito niya na. Kini mag-Kristohanong kinabuhi, tanan-tanan may pangandoy. Pero kantay yun yung pangandoy. Walang masama sa kanta ka, walang masama doon kung pangandoy ka. Ang nakakasama, kung mo ang tubukan mo pangandoy, huwag mo yung sundon, dili ang niya sa Diyos ang kabulupon. Many Christians, after on their Savior, ka naman, hindi naman ako ganahan, hindi mo may akong naganahan ang mukha ko. O yung isunod ka ng pasok, hindi mo may akong pangandoy yun. Kanabang yung Savior ba, ikaw may malamihan ba? Kung ka na hinungdan, kung may hinungdan yun, kung ka na imong kawali mo, ka asa ka malipay, magporta ka, suroy-suroy ka, sa palihan ng pangbahin. O ba, malipay na ba makailan? O ba, malipay na ba makapasakit? O ba, malipay na ba... Naghanap ba yan, ano? Kung ka na may hinungdan, ang isa na siya sa hinungdan, nga nung ma-fail ni mo ang reality o experience ni mo ang good tidings sa inyo. Kana bang imong kawali? Ang Matthew chapter 6 verse 33, sinitira natin si Paul that seek ye first. Eh, kanang all of these things, mo pinagsiguro sa tao. Pero yung it shall be added unto you, idugang na niyo. Kung muabot ang panahon na kung atong iuna ang Ginoo, isunod na itong kapuputong niya, iyang gusto para sa itong kinabuhi, nagtinarong, nagbinutan ka, nagbilang ka, nagsigitagwalin, nag-isupay na itong kapuputong sa Diyos, dili savor ang imong, kanang imong savor, ihatag na ka-favor sa Ginoo. Okay? We often after our Savior, not on that favor. Pero kung ano na ito ang Ginoo, hindi ko ka malamihan niya. Many times na nila, years na nahita mo sa kinabuhi. Ito sakripisyo pero karoon tapis na. Amen. Lord, na yung mga giray sa nila, Lord, tapis na Lord. Okay na kayo sa buwan na Lord, tapis na nila sa buwan Lord.
Ikan sa uban ng mga simbahan. Eh, Pastor, sa mga dito ko, wala kayo dito, kung hindi nag-bro, kung ano, ino. Nagpailan yun, nalagat ko dito ko, dito ko minig. Dito ko minig na pagkita. Mo na favor na gihatag sa Ginoo. O mo na favor na akong tilawan karon na gihatag na favor sa Ginoo. Pero listen to exhorts pa to. Kung atong pangandoy na atong favor, unahon na atong favor na daw sa mga mapaitan, di ba pait yun. Eh, sa tanan ng transaksyon mo ni o favor sa tanan ka, mas ito klaro ko gawas niya na hindi yun favor ang imo makita. Maglisod magkamang kita. Pero kung naon mo ginawabot sa unahan, paghimo na nito, uy, liabot naman it, that is God's favor. Amen. Reason ng dumigod, we should not after on our favor. Naon na itong favor sa Ginoo. Eh, kanang favor sa Ginoo, mo ko na yung favor na ito niya. Now, another, third. We often lean on our stability, not on God's capability. We often lean on our stability, not on God's capability. Ang mga Kristiyano sa ay, magbase ka sa estabilidad mo ba? Kung sa imuhang karon ba? Ingani bitaw ko, nabitaw ko ingani pabuto, nabitaw ko ingani, no, dili ikson. Eh, kung ingana ko nung nagbase ka kung sa inaana to, mapakyas yung gana. Kaya yun, no? Maski pag-abot ng panahon ng mga sinso, malambong, madato, kwartahan ka, din mabot ng panahon din ang kayo mo Kristito, pag-ubig sa pastor, ang tawag ka. Pero itong sa iligan, istorya nun, tumumulong ko na. Nga, siyempre yung kinumo, tapos panahon na, nagtuklo na lang yung tawag ka rin doon. Eh, gano'n tayo sa dulo? Itong member ni Mr. sa iligan, isuntok ng pastor, eh, katortahan naman. Eh, wala simbahan. Pinakay mo ko ba eh, abot ng panahon, nakita nila, nagtuklo na lang ka rin doon. It is very difficult mabutan sa taas. But it is too easy na mahulog ka. Lisod kayo na mga sinso ka, mapaimutan na sa Ginoo, pero sa'yo na kayo nakuha kong gawin sa Ginoo. Dili kita magbase sa itong stability, na usay magbarong na ta, ingani na, garbuso na tayo ta, di na pwede ma-approve sa tao, di na masundihan sa tao, di na mahangin sa tao, di na kayo mabubuhay sa Ginoo, di na kayo maminaw sa tambak sa pastor. No? Wala ay, do not yung base, do not lean our stability. Kasi hindi na kapability sa Ginoo. Sa akong kinabuhi ko, nga na hindi ko na ko'y Lord, huwag niyo ko'y ikapanghambog, Lord. Huwag niyo ko'y ato sa unahan, Lord, kapalo ka, Lord. Lagang pagkaligay kayo sa'yo, gigay, pati sa akong mga igsuon. Pastor ka? Pero nebot ng panahon ka, Lord, kung naikuan kalimutan. Aligid. Nebot ng panahon nga ang respeto sa akong mga igsuon, hindi na dili, ako ang nagputang niya na ang Diyos. Kaya kapalo ko sa mga panahon, kung nunay ko, Ginoo, kapalo ko, Lord, ako magtinaraw mo sa Lord, si Pagkutong, mahimo, hindi mo, Lord, ini mga gadili, na karoon, ini mga lakunta, karoon, maputang panahon, ikaw sa Lord, maski pa imong ini, di mag shall be at peace with you. Kung ma-please na ito itong kinabuhi kaya sa pagsunod sa Ginoo. Ito sa blessing natin sa good tiding. Maayong balita na mabuting mo na yung anak yung kinabuhi tungkol kay lihog sa Diyos sa inyong kinabuhi. Sa Serena pa, di mo na mga ang gadala. Mula tayo na, maman na yung tuloy-nila. Amen? Sa pelikula, hindi yung automatic, hindi na ang gadala. Pero sa long run, before na hindi daw ang gadala. Sa long run po, before ka mamatay, naalala ang good tidings sa experience niya. Amen? Nga na siya, prinsipyo na siya sa kalibutan, praktikal na siya kita po. Now, usahay mo doon, maglisod ka o surrender, maglisod ka kubli, maglisod ka himo o sunod sa kabukot mo sa Ginoo. Ginoo na dito sa isang stability pa. Stability. Ako ba, kung tinay kwarta, ako ba, kung iwalay kwarta. Hindi mo kayo sunod sa Ginoo, kikikay nga din, wag kayo malit sapatos, wag kayo ikuha ni Hana. Ayun, ang tawag yung stability. No, now, yun yung capability sa Ginoo. Capability ganun means, He has the, naa siya, kanang capability, naa siya, kanang kapasidad sa pag-perform well. Perform well. To perform well. He has the capacity to perform well. And our God has the capability. Amen? Ang Diyos na tunay kapabilidad na ma-perform niya well. Kung sa iyong promise sa iyong anak. Naalala nato kung musunod pa ta sa iyong tutulong. Magpapili pa ta sa atong ginahunag sa kung sa ikahintang nato karon. Kung ikingon ang pagkakunting wala ng pasabog na wala kay pangandoy sa unahan.
Pero mas kinakapag kay pangalo siya pero magpabili na kaya kaya nga na ako na. Ang pabili niya kung tawag kay himuon, di ginamutong sa unahan. Ngunit mga rason, ika-5 nga rason. Ini, we often cleave on our supply, not on God's reply. We often cleave on our supply, not on God's reply. So, ingani ko ng Kristuhano. Hindi juga, maski sa pag-offering, sinsa na mga nag-isip ko pag-offering. Simbahan, hindi na wala mo ng offering. Hindi na mo nakalayo ng offering mo sa man. Pag-goal, di ako. Goal, yun ay, gusto may inuhang, gusto may ipalit ko, bad paper. Now, wala rin pasabot na nakakatong kung basta dito. Practical, yun yung English ng kahan sa Ginoo. Eh, isa pa din ang wala kahatan ng yung kagipanalaginan ka. Diba? Itong login mo po. Malakay chapter 3. Ye are cursed, we are cursed. Okay? We often cleave on our supply, not on God's supply. Kung saan yung gulo? Kanabang usay base, usay supply natin madawat. Usay naa sa tuwang supply, dili naka-avansi sa unahan, dili nakalantaw sa mayo sa unahan, dili nakapaminaw kung sa'y tubak sa Ginoo, dili usay maminaw sa tambak sa tuwa. Eto gilantaw itong supply. Usay nila, himsog itaw ka, kapatid na rin tao. Kung himsog ka ang lamas mo, dili pa kayo magkinaro. Luya na, amin. Thank you, Pastor. Oh, my God. Pagkakas sa amin, pinipayapag sa Pastor. Nila na? Kumayang lawas to. Sa bagul na yung giingot ni Hambol. Sa bagul, ingot sa gininas. May naman kung paano ko. Usay, hindi malinana, directly na ito pagka-istorya. Mina, mato lagi si Mana, Mina. Kuha ni Pero ka na istorya, Pastor Uloy. We often keep your supply. Kung lang ito ka, mayuman, kung lang ka ba, kakabay kwarta. And then next one, nabi ninyo ang sayo, meaning Lord na nasa Bible. Iyan yung kasi yan ang ilang ang supply. Huwag ang good tayo na isura na experience yan pagkaog mo. Wala siya naminaw, ngayon siya, Elisha son of, sa verse 1, chapter 7, verse 1, ngayon siya, niya ako ipadala sa akong master. Sa verse, chapter 7, verse 1, kabalo na si Elisha, kung sa'y rason, wala na yung verse niya, nanginom niya, nangutana pa si Elisha kung sa'y hinungdan, ito ba kayo siya tomorrow? Eh, paitin kayo na, wala pa siya naka-explain sa chapter, sa verse, pero dito ba na kayo ni Elisha kung sa'y ito ba, nagpangayo nila, tomorrow, baka ito na kayo. Pero ganyan ang sayo sa naro, kaya iya pag imasyan kung sa'y supply, kung yung masahon niya, ang supply niya, maski pagkabayo nila, gamay na natin nabili, pero rin na kayo sa Maria. Kaya siya, hita ko lang siguro na kung muhimo o bintana ang Ginoo sa langit. Ini ang sayo, o pwede siya mahimong sayo na ito, hindi na ito magkagamdaman ang tamis ka ng timing sa umabot sa tuwa pa. Uminanang una-una, nagbasa siya sa iyong supply. Siya ka, imani na lang yung kahintang, pero wala siya naglantaw sa kung sa'y reply sa Ginoo. Nag-reply na yun si Elisha, nag-reply na siya, parato ni, blessing mo ka kayo kung pagpali sa pastor. Pastor, inani na ito, imo niya, hindi panalangin na sa Diyos, hindi tag-amen. May tako kita, inana ang pagtuo. Hindi na pagtuo nito, buhan mo daw, hindi na pagtuo, pagkamapsulino nga. Ang pagtuo na may buhat, ay nalang sukin. Now, kung kataon ng Lord, hindi mo na siya, amen. May tatugin na. Amen kung may tatugin na ba? Para lang yan. May taningon siya. Pastor, propita. Ay, hindi mo karinti ha. Eh, tagyan na siya, di ba? Iya mo nung iisul mo siya. Umuhi mo Ginoo bintana sa langit. Kung siya sa langit sa Ginoo, ayaw din mo paabot na yun. Ngayon yung tag. Dili ka mo to, ikaw na yung malao. Amen? Pastor ako, di naman ang handok. Ang handok, hindi mas pastor. Sa Ginoo nga, kung ito, ikaw na yung malao. Kaya siya, huwag kita niya si mong mamata, hindi ka kapilaw. Ipagkawag namatay man siya noon. Blessing tayo, kung sunod lang. Yung pagtuo manggod, nga na siya. Hindi na siya base kung saan nakakaroon sa inyo, kung saan nakita mo biya. Ang pagtuo manggod, bubiya na siya. Muna yung pagtuo. Kung yung masama ng Hebrews chapter 11, conquer ang pagtuo, grabe, di ba? Tungkol sa pagtuo, ang muna ang pagtuo. Muna yung gusto sa Diyos sa buwan. Now, damo sa Zamboanga City, ang ikapital ko,
Salamat kayo kung ipagpipuyog yung mga tigulang ng pastor ba. Amot ang bahala di silang dawat at tigulang sila. Pero tigulang ang litran ako. Ang pastor Chris, pastor Buni. Ang ako nakamulan nito ka ng pagkampo, ka ng pagtuon. Ang na-upgrade yung pagtuon ba. Yan niya. Si Tinoon bang yun? Kung nahimo sa Diyos sa paghatag ang iyang anak na nakapag-ul niya aron lang sa pagpakamatay alang sa atong sala. Dili ba ka nahimo sa Diyos paghatag, pag-ablis ng buwan sa langit, pagbubo ko panalangin na to? Amen? Kung sa man ay katandi ang kinabuhi sa iyang anak, kung anong bahati ihatag na ihatag niya. Kasama na ba? Kita papiliyon. Ihatag mo ikong anak, kung maghatag na lang ng kwarta, hatag mo yan ang mga datong kailan sa ilahan, mga apuhan, tigulang na kayo, partilang patil. Di ba? Kung mas bililhon ng kinabuhi, kung nahatag sa Diyos na mahal, ang bililhon ng kinabuhi siya anak, kanang paghahang, kwarta ka na. Kanang na naman tayo pangandoy, who desire life, giingon niya sa Bible, nangandoy kinabuhi, long days, nang enjoy din mo. Ihatag ka sa Ginoo. Ito na lang ang pagtuo. Unang-una yung Lord. Ito yung Lord. Wajug ko'y ikapalit o giyota. Giyota na lisutan. Ako na magdiri, kitagado mo. Naagin mo yung mahimo, amen? Naagin ka mo na langit sa kasi paagi ako mapapalit yung tagita o mapapalit niya yung giyota. Nagtaampo yung kapilani, pag-ikuin. Good news niya, para muli yung pagtuo. Nagtaampo yung ako. Nakapay 2 years, di ba? Nakapay 2 years. Pwede na himon sa Ginoo kasi 2 years na himuhan niya ginagawa. Pamahaman na itong Diyos. Sa simple na kayong ginishmin sa mga dito, may mga souls, pag-uong. Kung nahimon sa Diyos ang langit o Diyos, gikan sa wala ka na pang ipangayo ni mga subal sa problema. Ito na lang, angay ba o kapiyan lang magandang ihatag na niya. Hindi mahatag yan sa Diyos. Kapalo yun ko. Si Pastor Kapalo naman nila. Ihatag yan sa Diyos. Ka na lang, patayin mo. Ayun lang sumak-sumak. I-bless, ihatag yan sa Ginoo. Ito ka niyo po. Kapit na lang, bilang na lang. Unong na lang kami minuto. Parang 59. Ikaw Ginoo. Ikaw Ginoo. Ngita kong yuta ang asa ni makaabang. Na ako'y wisdom yata ni Ginoo. Mag-abang lang po. Kaya Ginoo lang, mag-abang ka dito balay. Pinakagamay ka 2,000. Pinakagamay ko. Gamay ko na. Liko ka, kusina, liko ka, hidaanan, liko ka, lababo. Gawas ka gamay sa pagkahan, siya. Dahil pumon, pag yun ang siya, talagang pag yun mong gamit. Inganan dito, mga tarifa dito. Ang rate dito. Tingong ha, hinta niyo hinta kung hinta, Lord, na asan makaabang. That was the month of December. Pero ako'y kwarta atong panahon na. Lord, pero ka-pray ko, 7 months na na yun. Ngita akong buntag sa iyo, ako kita. Ngita akong gabihin na, ngikita na yun ko lang. Ako pa kayo. Ito tao, Pastor, grabe na bang dahan din. Kayo na dito sa akin. Hindi siya, tinang po siya nindot na lugar kong birino eh. Ikaw lang, ang pangita ng buntag sa iyo. Parang una-una sa mga tigulang, tinangang buntag sa iyo pa kamangita. Kaya di natin noon. Gabihin, isulayan na ko. Ayun, di nagtutong sa ginayos sa tigulang. Kaya di na ko mahatag kalambuhan sa imong unahan. Sundang magtutong sa Ginoo. Dahil sa mga matayo sa iyo, may panalangita. Ikaw lang, maski pagkalasong sundang mo ka. Kung kamalot na tinarong ka, kung nagkatapunan, kung matanatulihong ka, panalanginan niya po ka. Maka, buntag na kay kapoy, mangkot. Ayaw, totoo na ginayos sa tigulang. Ito lang, buntag, humana, gabi, humana, lakaw ko kung tuwan daw. Ito, grabe na, ito. Nakaw ko, hita ko. Ipakatlagan niyo ba itong hindi magkaida ko ngayon ta, sobra lang 500 square meter, 578 square meter. Yan ko na ko sa balay, punta ka na itong balay, mga mga lagi yan. Siya ka malipay.